Ang punto dito, ganito eh. Kapag nandun yung mga pulis, wala bang nalalabag dyan? Paano yung paniniwala nila? Paano yung pagsasagawa ng kanilang mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanilang sekta? Nandyan, nakikita ko pa rin eh. Sa aking palagay, merong paglabag kung pag-uusapan ay yung ginagawa at yung karapatan ng corporation Corporation Soul. Yung sekta nila na hindi na nila nagagawa kung ano man yung may kaugnayan sa kanilang paniniwala. Ayun. Sana nasunod kong matapos na ito, no? Itong bahagi nito sa Davao City, Kong, no? Jen, Nelson, ang napansin ko lamang dyan ay yung KOJC, bakit kay yung Kingdom of Jesus Christ. Jesus Christ. So, isang denomination ito, isang sekta ng relihiyon ito, hindi ba? Yes po. Kapag kasi isang sekta ng relihiyon din, kapag nakarehistro ka sa SEC, ito yung Securities and Exchange Commission, ikaw ay tinataguri ang Corporation Soul. Korporasyon ito eh. Okay. Corporation Soul. Kagaya lahat ng mga sekta ng relihiyon, Corporation Soul eh. Yun pala yun. Ngayon, ang hinahanap nila ay isang tao na dating siyang namumuno nito, ngunit parang na-turn over na sa isang kapwa niya opisyal. Sapagat ang Corporation Soul ngayon ay nasa ilalim na nung taong pinagsalinan. So, ang inahanting nila ngayon ay isang tao na hindi na siya yung may hawak ng hindi na siya yung head ng church, na siya yung pinaka-subject ng corporation. Ngayon, ang punto dito, ganito eh. Hinahanap mo yung tao, ngunit yung kanilang sekta, yung korporasyon, yung kanilang karapatan, yung kanilang pag-aari, at lahat ng mga may kinalaman sa kanilang karapatan sa paggagawa o pagtataguyod ng kanilang paniniwala, nagkaroon ng interruption eh. Kahapon po, Attorney Torion po ito, very respectful po, nakikipag-usap sa inyo. Baka pwede yung pinaka-head ninyo dyan, may general daw kayo dyan sa loob, na pwede makausap po. Kasi ang KOJC, gusto sana magamit ang cathedral, simbahan po nila. Maski ngayong araw lang po, may program sila, wala silang ibang ma-holdan kasi ang init-init sa labas. Grabe na nga pawis po dito. Baka pwede magamit namin maski ngayong araw lang. Kasi may mga programs po sila. Anniversary po ng KOJC, 1-week celebration po ito. Baka pwede namin magamit, sir. At pa-confirm kung meron na ba kayong mga mining operations dyan. At saka kung wala, di mas mabuti. Wala naman kami mga pictures nakita na hinukay ninyo yung cathedral. Pero ang gusto lang sana namin, baka pwede namin magamit ngayong araw. Nandun po sa temporary protection order, bawal ang mga barriers, maski nga sa limited reading ni General Torre. Bawal ang barrier at saka mga blockades. Human barrier, human blockade, covered po yan sa temporary protection order. Baka pwede kami makapasok, sir. Consented entry lang kasi may yellow line kayo dito. Baka pwede. Hello, sir. Kung sino mang general o colonel po nandyan, baka pwede natin makausap. Ako po ay nagre-request sa inyo. Baka pwede kami makapasok, sir, mag-usap tayo. Baka pwede po magamit namin maski ngayong araw lang yung cathedral. Kasi po simbahan yan ng KOJC. At saka may temporary protection order na po na bawal ang human barrier at saka human barricade po. Sana may access kami dyan kasi ang may-ari niyan kliyente ko po, hindi po kayo. Arrest warrant lang po ang hawak ninyo. Hindi po pwede ang arrest warrant gawing lisensya na i-sequester na ninyo, i-forfeit na ninyong property po. Baka pwedeng makapasok kami, sir. Maski ngayong araw lang po. Kasi bawal talaga yan na sinisequester na ninyo, hindi na kami makakagamit sa property naman ng kliyente ko. Pwede ba, sir, kung sino mga colonel o general nandyan? Nakikiusap po ako ng masinsinan sa inyo. Wala pong bastusan. Respeto po kayo kasi may order kayo sa taas ninyo. Pero baka pwede natin pag-usapan na magamit lamang
ngayong araw, yun pong katedral namin ng aking kliyente. Bibidyo sila pero hindi naman sila sumasagot eh. Hingi pa eh. Wala tayo magawa. Okay, at least nakita ho ng mga mainstream media yung katangahan ho ninyo. So hopefully, satisfied na kayo. Yan, satisfied na kayo ha? Walang media. Oh. Sa akin palagay, dapat tingnan niya ng human rights, Jen. Hindi lamang sa punto na, teka muna, tama ba yung pagsiserve ng warrant of arrest? Opo. To set the record straight po, hindi po PNP ang nagsimula po ng gulo, hindi po PNP ang nagsimula po ng gulo, ang nagsimula po ng gulo, hindi po PNP ang nagsimula po ng gulo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami. Ayun ho, papasok sila. Ayun ho. Hinira na nila. Sabi ni Tore kanina, alas 5 ng umaga, wala, meron mo papasok. Bakit kami na wala pang 30 minutes? Tapos kayo ang ngayon! Yung claim po nila, first day pa lang po tayo na pumasok tahimik at nakiusap, tahimik at nakiusap. Napayagan na tayong lumabas. Alam niyo ng injured sir, ginanyan niyo po. Ginigiba na po nila yan. Meron po usapan doon sa harap, pero dito sa likod, nagigiba sila. Papapasubin sila doon sa harap, pero dito sa likod, ginigiba nila mga ito. Kung mapapansin ninyo, hindi naghuli ang ating kapulisan kahapon dahil we want to de-escalate. Hindi naghuli ang ating kapulisan. Hindi naghuli ang ating kapulisan. Yung natin situation kahapon dahil pa pinato tayo ng mga monoblock at yung claim nila meron tayong tear gas na ginamit ay wala pong katotohanan yun. Tear gas na ginamit ay wala pong katotohanan yun. Tinapunan ng tear gas, ginamitan ng dahas, gagawin ng IOJC ang lahat para protektahan ang kabilang sarili. Pero ito ang kapalit. I'll make sure na orderly ang search na ito. Okay? Orderly ang search na ito. Orderly ang search na ito. Wala po kami planong mag-resist sa inyo, sir. Open nyo lang ang gate. Ginigiba na po nila yan. Meron po usapan doon sa harap, pero dito sa likod, nagigiba sila. Sinasabi na tear gas kaya binibidyo kanila na nilinis ng tubig yung kanilang mga mukha at mata ay wala po, hindi na po katotohanan yun na galing po yung sa tear gas. Ako, nag-tear gas na! Jen, mali na mga Jen. Mali na mga Jen eh. Mali na eh. Payapa naman sa labas eh. Gusto natin patayan? Mga sir? Tayo gusto natin patayan, sir? Ayusin natin
kami gumamit ng tear gas. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. Then maximum tolerance pa rin po. Then maximum tolerance pa rin po. Yung ini-implement natin. Maximum tolerance pa rin po yung ini-implement natin because as much as possible we want to really de-escalate the situation mo doon sa loob at labas ng Vito Chase na. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Hindi armado. Hindi armado. Walang baril kahit isa. Walang baril kahit isa. Walang baril kahit isa. Marami lang. Kung kukonti yun, mas marami pang nasakta. Maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming nasaktan na dahil maglalaban. So, kung marami, ikapos ka agad ang problema. So, that's what we do. So, that's what we do. Teka muna, tama ba yung pagsiserve ng warrant of arrest? Opo. Eh, tingnan mo rin yung punto na wala bang karapatang na-violate? Wala bang karapatan na nalabag? Yung mga ginagawa nila dati, baka hindi na nila magawa. Pananampalataya nila ito dyan eh. Corporation soul ito dyan eh. Ngayon, dapat makita yun. Dahil yun ay isang bagay na pinuproteksyonan ng batas dyan. Ayun. Well, tignan natin ko. Kasi kung alam mo, nakapondo sila dyan. Paano yung pagsasagawa nung kanilang... tayo naman, kanya-kanyang paniwala tayo dyan eh. Opo. Kung paano nila ginaganap yung kanilang paniniwala o pagsasakatuparan ng kanilang paniniwala, pagpapahayag ng kanilang paniniwala dyan, kanila yun eh. Ngunit kapag nandun yung mga pulis, wala bang nalalabag dyan? Paano yung paniniwala nila? Paano yung pagsasagawa ng kanilang mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanilang sekta? Mukhang yun po yung naging subject ng cease and desist order na pinalabas ng Davao Regional Trial Court. Kaya pinaalis po yata yung mga barikada. Nandiyan, nakikita ko pa rin eh. Kumunti lang sila pero hindi. Nagkakaroon ng inhibition ngayon. Nagkakaroon ng interruption. Isang bagay na dapat makita yan. Palagay ko sa tamang panahon, siguro baka siya sa atin din yan dyan. Pero ngayon pa lang, sinasabi natin, sa aking palagay, merong paglabag kung pag-uusapan ay yung ginagawa at yung karapatan ng corporation ng Corporation Soul. Yung sekta nila na hindi na nila nagagawa kung ano man yung may kaugnayan sa kanilang paniniwala. Ayun. Siguro ko, abangan natin sa susunod kung anong magiging sitwasyon. Yun lang ang ating masasabi dyan, Jen. Sige po.